April 1, 2025, Tuesday morning, mga kalakbay, mga ka-travel, tayo ay nandito sa Manila at maglalakbay tayo papunta ng Quezon City. So ang location natin ngayon ay corner ng Osmeña Highway at ng Quirino Avenue. Naka-red light at yung taas na nakikita natin, yan ang Skyway. Ito sa bandang kaliwang taas natin, yan yung padiretso ng Balintawak. At ito naman sa right side natin, yan yung papunta ng Makati, papunta ng South area. Bible verse of the day natin, Psalms chapter 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kung pakundanganan daw ng tao ang kasalanan sa kanyang puso, ay hindi siya titingin ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagpe-pray sa ating Panginoon, tayo ay humihingi ng kapatawaran, anumang mga pagkukulang ang ating nagawa, kasi minsan may mga kasalanan na sinasadya at may mga kasalanan na hindi sinasadya. So ito yung verse of the day, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Lagi tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. At ang Diyos ay laging handang magpatawad. Meron niyang kasabihan na kahit kasing laki ng pinakamalaking barko sa mundo, ang sukat ng kasalanan ng isang tao, ang biyaya at kapatawaran ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. So maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Dito sa Quirino Avenue, diretso lang tayo at aakyat tayo ng tulay ng Paco, Santa Mesa. So area ng Pandacan, at kapag tayo ay nakalagpas mamaya sa area ng Pandacan ay Santa Mesa naman yung ating dadaanan. So ito yung Paco Santa Mesa Beach. Tuloy lang tayo dito. Maraming salamat mga kalakbay sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating channel, sa mga nag-subscribe, sa mga mag-subscribe, sa mga nag-likes, nag-share, nag-comments. Maraming salamat. So dati nandito yung oil depot sa ating dinadaanan, pero dahil umalis na nga sila dito sa Manila, lumipat na sila ng province sa Batangas. So nandun na yung karamihan ng oil depot, pero dati nandito sa Pandacan area ng Manila. So yung bandang taas natin, yan yung Skyway. Tuloy-tuloy yan hanggang Balintawak. Pero may mga exit din yan ng Quezon Avenue, Sergeant Rivera, Balintawak, Bonifacio. Yan, may mga exit siya doon. At C3 meron din. So marami ng mga binuksang mga entry point at exit point ang Skyway. Yung stage 3 project na tinatawag ng Skyway. So diretso tayo dito at may lalagpasan ulit tayong tulay. So Pasig River naman yung ilalim ng tulay na ating dadaanan dito sa bandang unahan. Medyo mainit pero may mga paulap din sa taas, kahit pa paano nakakatulong na magbigay lilim sa ating travel. So yung gamit nating motor ngayon ay ang motor ni Mrs. So nakikita natin sa side mirror. Pupunta kami ng Blue Ridge, Quezon City. Dito sa ating dinadaanan, pansin natin itong mga construction pa rin. Ayan, mga poste. At ito ay continuation pa rin ng mga project ng Skyway. So napakaraming project ng Skyway, at kapag natapos nila yan, napakalaking tulong sa mga motorista.
So itong lugar na to, sakop na to ng Santa Mesa, Manila. At kakanan lang tayo dito. So ito yung madaling daan papunta ng San Juan kung galing tayo ng Paco ng Pandacan. So ito yung pinaka magandang daan, Valenzuela Street kung hindi ako nagkakamali. Meron ditong park sa gawing kanan natin yan. May mga nag-exercise, may mga naglalaro. Tapos sa pangalawang kanto naman ay ito yung Victorino Mapa Street, yung pangalawang kanto. At kakaliwa tayo pagdating natin dito sa B-Mapa. So pagkakaliwa natin, tayo ay diretso lang. Tapos sa gawing unahan, tayo ay gagawin ng kanan. At dadaan naman tayo ng Old Santa Mesa Street. So yung mga daan na dadaanan natin galing sa ating location kanina sa corner ng Osmeña Highway at ng Quirino Avenue. So daanan natin ang Pandacan, dinaanan na natin kanina, at ngayon itong Santa Mesa. Tapos dadaanan natin yung San Juan at dadaanan natin yung ilang part ng Quezon City at tatawid tayo ng EDSA. Tapos tuloy-tuloy lang tayo ng Pitwason, Quezon City, dadaan tayo ng Cubao. Tapos labas tayo ng Katipunan at mag-U-turn tayo doon sa may malapit na sa Blue Ridge, Katipunan. So medyo mabilis lang yung lakbay na gagawin natin. At maraming salamat ulit sa mga nakakasama natin sa ating mga lakbay. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So ito yung Old Santa Mesa Street. Sakop pa to ng Manila, pero mamaya pagtawid ng tulay, yung street na to, bagamat magkarugtong lang siya, ay mag-iiba ng pangalan. So kapag nakatawid tayo ng boundary ng Manila at ng San Juan, papasok na tayo ng San Juan City, ang magiging pangalan na ng street na ating binabagtas ay N. Domingo Street. Tuloy-tuloy lang tayo doon sa N. Domingo. So ito yung Old Santa Mesa Street. Ayan, yung gawing taas na yan, yung tulay na yan, skyway pa rin yan. So yung skyway, maraming mga ikot-ikot na mga tulay. So ito na yung San Juan, daanan na natin yung boundary. At bagamat sabi ko nga, karugtong lang ito ng Old Santa Mesa Street, pero ang pangalan nito ngayon ay N. Domingo Street. At dito sa N. Domingo Street, madadaanan natin ang City Hall ng San Juan sa left side. Tapos sa katapat niya yung Agora Market ng San Juan. So red light, stop tayo. Ayan yung Pure Gold sa bandang unahan natin. At nandyan din yung Agora Market. Okay, green light, so go tayo. At lagi nating pinapaalaala sa mga kapwa natin gumagamit ng motorsiklo na laging mag-iingat sa ating mga travel, sa ating mga lakbay. Laging nakakondisyon dapat yung ating mga katawan sa bawat pag-ride natin ang motorsiklo. I-check din lagi natin ang ating mga ginagamit na mga motor, yung gulong, yung gaas, yung battery, yung mga ilaw, yung mga basic na dapat i-check. Hindi lang motor, kahit kung 4 wheels halimbawa ang gagamitin sa pagta-travel, laging i-check din ang mga kondisyon ng mga ginagamit ng mga service. So diretso tayo dito sa N. Domingo. At dito sa bandang unahan ng konti, ito naman yung makasaysayang lugar ng pinaglabanan.
So dito ay merong nakaukit sa isang pader dito na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. So nandito yan sa right side natin, halos tapat nitong traffic light. So na-picture natin yan nung nakaraan. Nakamotor din tayo noon. So nakalagay dyan yung sulat sa pader na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Kasi ayon daw sa kasaysayan, dito nag-start sina Andres Bonifacio na mag-aklas sa pamahalaang Kastila. Bagamat hindi naging matagumpay yung unang attempt nila, pero historically, ito yung unang ginawa nila na nagpakitang talagang against sila sa pamamahala ng mga Kastila. At yun nga, kung walang pinaglabanan ay walang kalayaan, kasi dito nagsimula ang pag-aaklas ni na Andres Bonifacio at ng mga kasama niyang mga maraming halos tinuring na mga bayani ng ating bansang Pilipinas. So maraming kondo dito, building yan sa unahan natin, nakikita natin. At pagtawid natin dito sa traffic light ng Broadway, dadaanan naman natin dyan yung mga street ng Gilmore, Hemadi, Balete Drive. So yan yung mga street na madadaanan natin. At pagdating natin dun sa Pitwason, tayo ay kakanan. Tuloy-tuloy na lang yon hanggang tatawid tayo ng EDSA. Tuloy-tuloy pa rin yon hanggang makatawid tayo ng makarating tayo ng Katipunan at mag-U-turn tayo doon sa Katipunan. Maraming salamat sa mga comments na ating nare-receive. Yung isang video natin ng travel ng MCX to EDSA, merong nag-comment na taga Mindanao at nagpapasalamat siya. Bagamat hindi pa siya nakarating ng Manila, pero dun sa mga nadaanan natin, nasabi niya na parang nakadaan din siya dun sa mga ibinabahagi natin sa ating video. So maraming salamat sa kanya at sa iba pang ng mga nagko-comment, kagaya nung isang video natin sa Hinulugang Taktak na tayo ay nakapasyal lang saglit doon. So yung iba ay na-encourage na papasyal din daw sila doon. At marami pang mga comments na magaganda yung mga sinasabi. At tayo nagpapasalamat sa mga comments, lalo na rin doon sa mga comments na may mga paalaala. Ayan. At doon sa mga nag-share ng ating mga videos, ng ating channel, maraming salamat. So nakalagpas na tayo ng San Juan area kanina sa Barangay Valencia. At yung boundary halos ng San Juan doon ay ang biglang pumasok tong pick up, alanganin yung pasok niya. Pero okay lang, unawain natin. Kung hindi naman tayo nasasagi, huwag tayong mag-react ng negative. Minsan nagmamadali lang din siguro sila. At unawaan lang sa pagdadrive. So yung boundary ng San Juan at ng Quezon City ay nandun halos sa may tulay, malapit sa Broadway Street. So yung tulay na nadaanan natin kanina. Kapag mayroong mga nangyayari na parang sa tingin natin ay parang hindi maganda yung act o yung gawa ng mga kasabay nating motorista, kung hindi naman tayo nasasaktan, huwag tayong mag-react na hindi maganda. Sabi ko nga, unawain lang din natin kasi minsan may mga blind spot din kasi yung mga nagdadrive ng 4 wheels, baka hindi nila talaga pansin. So ito yung Balete Drive sa bandang kaliwa. Ayan, medyo
mabagal yung takbo natin kasi may trailer truck. So try nating overtake. Mag-overtake tayo sa ganito kung malinis lang. Kung ngayon, ganyan yan na okay naman, walang kasalubong. Pero kapag galanganin, wag natin gagawin. So nakita nating mga building na yan sa unahan yan, sakop na yan ng Cubao. Pero hindi tayo dyan diretso at kakanan na tayo dito after ng gasoline station. So dito ay kanan tayo. Ito yung Pitwason. At tagos na to hanggang Cubao sa kabilang side ng Cubao. Kasi itong Cubao medyo malaking barangay ito ng Quezon City. Dito sa dun sa padiretso kanina ng N. Domingo na akumanan tayo, bandang unahan noon ay sakop na siya ng Cubao. At kapag nakatawid naman tayo mamaya sa EDSA, may mga part na sakop pa rin ng Cubao. So malaki yung Cubao. Yung traffic light na to, Benitez Street to. At kung kakanan kayo dyan ay may daan yan papunta ng diretsyo ng Ortigas. At dito tayo syempre sa Pitwason, tapos tutumbukin lang natin ang EDSA at tatawid tayo ng EDSA. Medyo ramdam na natin ang init, pero wala pang alas 9 ng umaga. Halos 8:35 pa lang, pero grabe, matindi na yung init. At kapag nasa traffic tayo tapos mainit, kung makakita tayo ng may mga shadow na safe naman, pwede naman tayong maglilim doon sa ganong area. Medyo paakyat tong street na to, pero kaya naman ng ating ginagamit na motor ngayon. So ang ating service na ginagamit ay ang Honda Beat ni Mrs. Ayan, medyo mainit talaga. May lilim dito sa side na to, bagamat gate, pero lililim muna tayo dito para kahit papaano ay wag tayong masyadong babad sa init. So kung may lalabas naman dito ay usod lang tayo ng konti. Pero since wala namang lumalabas, stay muna tayo dito at maghihintay lang tayo ng green light. So ito yung EDSA. At kapag nakatawid tayo dito ay tuloy-tuloy lang tayo. So nakaka-challenge yung ganitong nasa unahan natin na nakamotor, tapos ang laki nung karga niya. Mas malaki pa dun sa sukat ng motor niya. Pero magaan naman kasi foam naman yata tong karga niya. Okay, tawid tayo dito sa EDSA.
Ayan, nakaka-challenge din yung ganitong mga uri ng work na kahit medyo struggle pero talagang patas kung lumaban yan. So minsan nakaka-experience din tayo ng ganito na may karga ang motor. At challenge talaga kapag ganyan kasi yung balancing kapag malakas yung hangin ay dapat ay fix talaga yung pagkakatali. So minsan ang traffic light ganito, pagkatawid mo sa isang block, naka-red na. Tapos pagtawid mo ulit, naka-red na naman. So minsan naman synchronize kapag nakatawid ka ng isang green, pero bihirang mangyari sa aking karanasan na dire-diretso pagdating mo ng isang traffic light ulit, naka-green pa rin. So maganda minsan ma-experience yung ganong uri ng traffic light. So na-experience natin yun noong sa San Andres traffic light hanggang makarating tayo ng HPG sa tapat ng NAIA terminal. Talagang green lahat yung ating nadaanan. So bihirang-bihirang mangyari yung ganon. So kung gusto nyong makita yung video na yon, yung ating travel doon ay San Andres to Airport Pasay, parang ganon, HPG office. So doon na-experience talaga namin na mula doon sa San Andres, sa Vito Cruz, sa Pasay Road, EDSA, dire-diretso. Ang ganda nung ganong karanasan. Pero bihirang-bihirang mangyari yung ganon. So ito yung Cubao Center. Okay, green na, tawid tayo. So medyo malapit na tayo sa ating destination. Ayan, green ulit. So naka-tiyempo tayo. Pangalawang traffic light naka-green. At may tatawid kapag ganito, pagbigyan natin. Kasi alanganin siya nasa gitna. Tapos kung hindi siya papatawirin, tapos merong mga sasakyan na nandun sa kabilang side, alanganin yung kanyang pwesto. Kaya pag ganyang may mga tumatawid, pagbigyan natin. Kasi kung sa atin din minsan mangyari, siguro pagbibigyan din naman tayo. Okay, may traffic light ulit out. Green na naman, isa, dalawa, tatlo. So ayan, nakaka-tiyempo tayo. Pangatlong traffic light na to na naka-green. So ang ganda. Yan, kapag ganito din, wag magbibilis ng takbo kasi kagaya nung nasa unahan natin na may karga ng foam. Kasi nag-minor yung bus sa kaliwa natin, may papasok pa lang L300, pero yung nasa una natin binirit pa niya. Kapag ganon, nag-minor yung nasa kaliwa natin o nasa kanan natin, makiramdam tayo kasi nga ganon, biglang may papasok pala. Buti na lang, tsumitsyempo din yung naka L3 at yung nakamotor na nasa una natin, okay naman, nakatawid naman din siya.
Kaya ito pa, green light. So pang-apat na. Ayan, ang ganda. So minsan ito yung magandang karanasan na synchronize nga na sinasabi na tuloy-tuloy. Puro green, apat na traffic light na naka-green yung natawid natin. Okay, maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, Pinoy TV. Meron na tayong almost 70 na mga videos kasama yung mga short video. O, dito naka-red na. So, 4 lang yung natawid natin na green light. Dito ay naka-red na siya. So, yung gawing kanan na nagra-right turn yung mga nandyan. Minsan yung mga nagta-tricycle yan, kahit naka-red, nag-go sila. Pero wag natin gayahin yung ganon. Kasi paglabag na yon sa batas trapiko. So, eto, malapit na tayo sa Katipunan. At ang Katipunan, nagdudugtong din yan ng C5. So, halos magkadugtong din siya, C5 at Katipunan. Kakanan tayo dito. At sa gawing unahan lang ay mag-U-turn tayo kasi yung Blue Ridge subdivision na pupuntahan natin ay nandito sa left side. Ayan, maganda rito, maraming puno, nakalilim. Wow, may mga nagmumotor naman na grabe kung kumina. Pero wag nating gagayahin yung mga ganon kasi konting pagkakamali ay napakadelikado. So yung gawing kaliwa nito, yan, pababa yan ng tunnel ng C5, papunta ng Libis. At padiretso yun ng Pasig, padiretso ng Taguig, padiretso ng South, yung C5 na yon. Dito ay mag-U-turn na tayo sa bandang unahan, dito sa ibabaw. Ito yung U-turn slot. Kasi nandito yung gate ng Blue Ridge. After ng gasoline station, nandito na yung gate. At dito pumapasok yung mga visitors. Okay, so nandito na tayo. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang magpala sa ating lahat. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.